Muntik magkabanggaan ng isang sasakyan at isang motorsiklo sa Balintawak exit ng Skyway. Saksi, sina June Veneracion at Joseph Moro. Sa dashcam video ng isang netizen na ibinigay sa Mobility Network na visor, mabilis ang daloy ng trapiko mag-aalas 12 ng hating gabi ng Lunes sa Balintawak exit ng Skyway. Kampanteng bumabiyahe ang driver pero biglang sumulpot sa kanyang harapan ang isang motor at mabilis na humarurot pa kaliwa niya. Ay putik, may nagka-counterflow sa Skyway. Muntik ko ng bangga. Sinabahan ako dun Sa bahaging ito ng Skyway Balintawak exit, muntik magkabanggaan ang motorsiklo at ang nagvi-video. Pababa na ito papuntang Balintawak Toll Plaza. Ang daloy ng trapiko rito ang sinalubong ng rider na nag-counterflow. Hindi malinaw kung bakit niya ginawa ito. Pero habang nasa NLEX kami, may biglang sumulpot na motorsiklo. Pinara siya ng traffic enforcer pero nagtuloy-tuloy pa rin hanggang sa gumilid ang motorsiklo at bumalik. Ayon sa delivery rider na si Jaime, galing siyang Makati at papuntang North Caloocan. Dapat ay kakanan siya pa Quirino. Dumiretso pagtingin ko, Skyway na, expressway na. Mali, dapat doon. Galing ng Balintawak, pag lumampas na sila, akala nila itong punto na yan ay pwede silang bumalik papunta ng Quirino. Ang hindi nila alam ay makakasalubong na nila yung daloy ng trafiko dito. Ayon sa North Luzon Expressway Corporation, kahit marami silang signage papasok ng NLEX, pumasok ang motor na nakita sa video galing sa A. Boni Monumento. Wala raw napansin ang security guard nila sa Quirino Highway na pumasok sa NLEX mula sa service road. Hindi rin daw nahuli ng Skyway ang rider na dumiretso palabas sa Sergeant Rivera exit. Magdaragdag daw sila ng mga plastic barrier para mas mahaba ito sa pagitan ng Lane 4 ng NLEX at Skyway off-ramp para mas mahirap na mag-U-turn ang mga motor. Ayon naman sa Skyway Operations and Maintenance Corporation, malinaw na binaliwala ng naturang rider ang protocols at traffic regulations sa naturang kalsada. Nakikipag-ugnayan na sila sa MMDA at sa lokal na pamahalaan para mahuli siya. Paiiktingin din nila ang kanilang 24 oras na pagbabantay sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga patrol. Aayusin ding lalo ang surveillance sa Skyway para maiwasan ang mga kaparehong insidente. Sa Candaba, Pampanga, nakuha ng CCTV ng Barangay Talang ang umaharurot ng motorsiklo madaling araw nitong linggo. Makikitang may kumislap sa ilalim ng motor nang mapadaan sa kurbada. Nagdire-diretso ito hanggang sumalpok sa poste ng kuryente. Patay ang rider na si James Calma at angkas niyang si Renato Pangilinan. Hindi ko na makikilala dahil po yung duguan sila tapos malaki yung sugat niya sa noo. Nakaligtas naman ang pangatlong sakay ng nadisgrasyang motorsiklo na si Jiboy Tamayo. Sobrang bilis na talaga ng takbo eh. Kung nakita ko po yung poste na tatamaan, bumalik na lang po ang ganun tapos kinover ko na lang ganun yung kamay ko. Sabay pikit. Batay sa investigasyon ng Candaba Municipal Police Station, nakainom daw ang rider at kanyang mga angkas, kaya nawala ng kontrol sa pakurbadang bahagi ng kalsada. Wala rin po silang protective gears at helmet. Isa po yan sa mga problemang nilalabanan po natin ngayon. Aminado naman ang nanay ng rider na nakainom ang anak. Pinagbawalan na raw nila itong lumabas pero hindi nakinig. Siguro siya po yung naging instrumento para yun, matutunan ng mga anak ko kung paano sumunod sa magulang, pag binabawalan, huwag nang itutuloy. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.